Sugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang katatakutan. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ines, isa sa mga napakaraming tambalanista. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang aking nakakalokang karanasan not so long ago. After high school, nag-enroll ako sa isang art school sa Baguio. Naku, pag Baguio. Pinag-uusapan lang natin yan kahapon. Anyways, pangarap ko kasing maging graphic designer. Dahil 1 hanggang 3 oras ang layo ng eskwelahan sa bahay, naghanap ako ng malapit na mauupahan. Swerte namang nakakita ako kaagad. Isang lumang gusali na may 5 palapag. Pagpasok ko pa lang ng apartment, may kakaiba na akong naramdaman. Parang madilim ang aura at mabigat ang hangin sa paligid. Hindi ko na lang pinansin at nagsimula akong mag-ayos ng mga gamit ko sa loob ng kwarto. Maya-maya may narinig akong kalansing na parang may nahulog na kubyerto sa kusina. Nakakatakot yung kusina. Alam ka sa mag-imagine. Dapat hindi na lang ako nag-i-imagine. Bakit na nag-i-imagine? Pwede mo basahin lang. Yung tipo kanina, yung nakakita ko ng apartment na may 5 palapag. Diba? Parang nervous ako. Lumang gusali na may 5 palapag. May kumalansing sa kusina. Tapos takot na takot sa kusina. Wala pa man, may kumalansing lang. Pinuntahan ko at nakita kong nahulog ang ilang mga gamit na parang dinaanan ng bagyo. Sinisimulan ko ng ayusin ang mga gamit nang may narinig akong yabag na mga paa sa kwarto ko. Nakakatakot talaga tong yung background mo sa Facebook Live. Nakakabuisit ka. Wala pa. At yung pako partner, ginanon ko yung pako. Piling ko may hihila. Ayan yung background mo sa Facebook Live. Oh, di ba nakakashokot? Oh yan, ganyan na lang, magandang angle na yan. Yung puro kamay, tapos noo ko lang yung kita. Oh. Nakakatakot, di ba? Parang feeling ko lalabas. Oo nga. Lalabas yung mga tao. OMG. Naglilinis sila ng salamin, wag ka daw magulo. Okay. Lahat porke ang katatakutan. Ito na. Bumalik ako ng kwarto pero wala namang tao. Nilabanan ko ang takot at huminga ako ng malalim. Pabalik na ako ng kusina na may nakita akong puting kamay na pumasok sa ilalim ng sofa. Halos lumabas ang puso ko mula sa aking dibdib sa bilis ng pintig. Tumakbo ako pabalik ng kwarto at nahiga sa kama. Naisipan kong matulog muna. At talaga namang girl ha. Kasi pagod siya, naghanap siya ng apartment eh. Nakakaloka. Sa gitna na lahat, naisipan mo talagang matulog ha. Yung posibilidad na may humila ng paa mo nandun. Pero tama ka partner. Sabi niya, baka naman dahil sa sobrang pagod. Kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Madilim na nang magising ako. May kakaibang ingay akong naririnig. Parang may mga... Parang gumagapang sa batok yung tunog. Kaya nga!
Parang may mahahabang kukong kumakalmot sa mga dingding. Dali-dali kong kinapa ang switch ng ilaw. Napindot ko sa wakas ang switch at lumiwanag ang buong bahay. Hoy, Boyet! Bakit mo ginanyan yung camera? Nag-experiment daw siya. May feeling ako mailalabas ka sa tabi ko, Boyet! Gitna mo yan! Wala naman, tinatry lang niya, panning ang tawag dyan. Okay, panning ba? Oo. Sa mga nanonood sa atin sa nakikinig sa atin sa radyo, ito kasing si Boyet. Ginilid ako dun sa screen. So feeling ko may itatabi. Shokot. Ano yan? Upuan. Upuan lang, natakot sa upuan. Naalala ko kasi pa, mamaya, naalala ko yung upuan. Ano ba yan? Parang hindi ko matatapos. Ikaw na magbasa. Kaya mo yan. Nakakaloka. Wala naman nangyayari talaga. Tinatakot lang yung sarili. Ang lakas ng imahinasyon mo. Nakakatawa yung natakot ako sa upuan sa likod ko. Upuan lang naman siya. Ano ba? Okay. Anyway, napindot ko sa wakas ang switch at lumiwanag ang buong bahay. Sana hindi na lang. Nakita ko kasi na may mga kalmot sa dingding na parang may bahid pa ng dugo. Hindi na ako lumabas para kumain. Ang dami pa. Ang dami ko pang babasahin. Ang haba pa. Ano ba yan? Hindi na ako lumabas para kumain. Nagluto na lang ako. At sa gitna na natin, hindi ka pa rin lumabas. Ang dami mong ginagawa. Ang dami mong time. Habang kumakain, may napansin akong nakasilip mula sa kwarto. Nakatitig sa akin at nakangisi. Nakakatakot! Yung yung smile, yung pelikulang smile. Napanood mo ba? Hindi. Yung nakasmile lang, tapos nakasmile lang siya, tapos yung ang creepy ng pagkasmile niya. Tapos dilat na dilat yung mata niya. Oo, yung gano'n nakangisi. Oh my gosh. Hoy, Boyet! Ba't naglalagay ka ng space sa gilid ko? Nininervous ako. Maganda yung lalagyan ka ng flower base. Anyways, maya-maya namatay ang ilaw sa apartment. Nagtaka ko kasi may ilaw naman sa kabilang building at sa mga katabing bahay. Kahit anong pindot ko ng switch, ayaw bumukas ng ilaw. Mabuti na lang at may gasera. Uy, nakakatakot yung gasera. Natatakot na sa gasera. Parang ang imagination ko doon sa gasera. Di ba nandun lang siya, naka sa mesa. Feeling ko may nakahawak. May lalabas na genie. Nakakaloka. Ibang kwento na pala, fantasy na pala. Iba na pala, Aladdin pala. Papunta na ulit ako ng kwarto na may naaninag akong lalaking animoy nakalutang sa sala. Napaluhod na ako at nagdasal na sana mawala na yung kung anong entity sa daraanan ko. Pagbukas ng mga mata ko, wala na ang lalaking nakalutang. Tumakbo ako sa kwarto, naghiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Talagang hindi ka lumabas, ha? Hindi ka talaga tumakbo palabas. Matutulog na sana ako. Ayan, at naisipan mo pang matulog, ha? Tandaan, may gasera, may lalaki, may dingding na mga pasabog na mga ano tawag doon? Pakalmot. Tas matutulog ka. Yung totoo, Ines, naiinis ako sa'yo. Wala ba siyang kasama? Hindi ko malamang wala. Wala bang caretaker? Wala ba yung landlord, landlady? Syempre naman ang landlady partner, hindi naman makikitulog sa'yo. Ayun na nga, matutulog na sana ako nang may naramdaman akong tumatalon at naglalaro sa kama. Dahan-dahan kong sinilip at may nakita akong batang naglalaro, nakatingin sa akin at nanlilisik ang mga mata. Maya-maya pa ay lumundag ito pababa ng kama at tumatawang lumabas ng kwarto na parang nagpapahabol pa. Nakakalakad!
Bala ko na sanang ipikit ang mga mata ko nang mapansin ko na may itim na taong gumagapang sa kisame. no. Ang dami namang ganap dito. Oo nga. Saan to sa Baguio na maiwasan? Nanlilisik ang mga puting mata nito at may malalaki at matutulis na sungay. Nanigas ang buong katawan ko at naiyak na ako sa sobrang takot. Nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang makatulog. Tanghali na nang magising ako. Dali-dali akong lumabas ng apartment para kausapin ang landlord ko. Paglabas ko, nakasalubong ko yung tenant sa kabilang kwarto. Tinanong niya kung may kasama ako. Namutla yung mukha niya nung sinabi kong mag-isa lang akong nangungupahan. May narinig daw kasi siyang parang nagsasalita ng orasyon sa kwarto ko. Oh no. Nang makausap ko ang landlord ko, sinabi niya na usap-usapan na dati na ritual grounds daw ng isang kulto. Oh my God! Hindi ko na kaya mga gulat. This Halloween 2022. Partner, baka uulitin ko lang nga, baka nakakalimutan mo. Pinackage deal nung nung writer natin eh. Sabi niya gusto niya ng katatakutan, ibubuhos ko 1 linggo. Nakakaloka! Ay, matatapos na. Sinabi niya na usap-usapan daw dati na ritual grounds daw ng isang kulto yung inuupahan ko. Hindi daw siya naniniwala sa sabi-sabi kaya pinarentahan niya. Ayan tayo, girl eh. Alang-alang sa kita eh. Ilang araw nang ipinatatawas ang apartment ko. Nagpapahinga muna ako sa bahay ng kaklase ko ngayon at nag-iisip kung babalik pa ba ako o hindi na. Kung kayo tambalan, babalik ba kayo? Ano ba, girl? Anyways, ang inyong tambalanista, Ines. Alam mo, Ines, nakakainis ka. Kung ako yan, yung unang beses pa lang na may paramdam, ang takbo ko pa palabas, hindi ko maiisip na matulog pa doon, chi. Nakakaloka. Pero in fairness, believe din ako sa iyo. Ang alam ko, tinatawas lang kilikili. Oo. Ito buong apartment, tinawas. Madami-dami yun. Ilang kilo yan? Ay, nako. Pati buong apartment, tinatawas na ngayon. Believe ako sa iyo, ha? Iba talaga. Iba talaga. Believe tayo kay Ines. Nakinaya niya yung isang buong gabi, ha? Parte kung ako yan, I will spend the night in a place na sobrang liwanag. 'Di ba? Pupunta akong convenience store, dun lang ako, ganun. Kahit abutin ako ng gabi, kainin ko lahat ng chichirya doon. Ganun. Totoo. Pero hindi ko maiisip na na magstay pa. Kakaiba. So, ang tanong mo sa amin kung babalik pa ba? Ano ba? Alam mo na, sagot. Ikaw ba bumalik pa? Oo. Kung hindi ka bumalik pa, paano pa kaya kami mas matatakotin kaysa sa iyo? Ito nga, binabasa lang namin yung kwento mo. Grabe na yung mga gulat namin eh. Yan pa bang kung babalik o hindi? Nakakaloka ka, ha? Pero may talaga. Ako naniniwala ako, yung may mga lugar na parang ang bigat talaga ng dating sa'yo. Na parang may iba kang, hindi naman dahil sa gumaganing imahinasyon mo palagi. Pero parang makakaramdam ka lang ng bigata. Iba yung aura talaga. Tama yung mention niya, mabigat yung aura, mabigat yung hangin. May ganung lugar talaga. At kapag nakatagbo ako ng ganung lugar, either nagpapasama ako, mas kailangan masaya kami para makontra namin yung energy. Oo, tama. Pwedeng 5 kayo doon na maiingay na masasaya. Na maiingay na masasaya, magpapatugtog ng sounds, music, pwedeng worship yung gawin. Songs. Yes. Yun yung papatugtugin yung mga worship songs. Pangontra sa negative energy na nararamdaman ninyo. Kung talagang walang ibang choice na matutuluyan. Doon talaga kayo, di ba? Oo, pero kung may iba pang option, hindi ko pipiliin yung lugar na yan. Di ba? Hanap kami ng lugar kung saan masaya, yung panatag yung loob mo, yung masaya yung pakiramdam mo. Ganun. Bakit ka magsistay sa isang lugar na alam mo magbibigay sa'yo ng stress, di ba? Kaya... Parang, alam mo, ito si Ines, yan yung tipong ito yung tipong kahit na alam niya niloloko siya ng jowa, siya nagsistay pa din siya. Ganyan yan. Masokista kasi. More of this later on sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!